Heto na mga kababayan, kitang-kita ng ating dalawang mata ang pagpasok ng isang barkong pandigma ngayong araw dito sa ating bansa. Guys, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa may Harbor View. Katatapos lang natin na magpapawis at dito nga tayo naisipang tumambay. At ito nga, nasaktuhan natin na merong isang warship na paparating ngayon dito. Ayan. So ito yung warship na ating nakikita. Sa ngayon wala pa tayong idea kung saang bansa itong warship na papasok ngayon or padaong ngayon dito sa ating bansa. Ito na guys, at dahil nga dun sa number na nakalagay sa barkong ito na 977, agad nating na-search na ang barkong ito ay barko ng Korea, ROK, Republic of Korea Navy. At ito nga yung Daejeong na isang destroyer ng barko ng South Korea. Guys, katuwang ang Coast Guard ng Pilipinas ngayong paparating na Biyernes. Yung Canada warship naman na HMCS Montreal ay nakatakdang umalis ngayong araw na to. So yun yung inaabangan natin. Pero hindi natin inaasahan na merong isang paparating na barkong pandigma dito ng hindi ko alam kung anong bansa. Mamaya titingnan natin na kapag medyo malapit na. Ito na yung pinakasagad ng ating zoom. At yan. So yan, grabe nga no. Grabe yung pagsuporta talaga ng iba't ibang bansa sa atin. At mas lalong pinapalakas yung ating kaalaman pagdating sa pagtatanggol sa ating teritoryo, lalo na yung nagiging tensyon dito sa West Philippine Sea. So abangan natin yung pagdating dito no. Pero hindi na natin makikita yung mismong kasi nakatago. Medyo kapag nandito na sa part na to ng building na to ng Hotel H2O na na siya no, non-visible na dito sa pwesto natin. So ayan. So ayan guys, malapit na siya dito sa pier, dito sa South Harbor Pier. So ayon dun sa nakalagay sa nakita natin sa mapa, ROK Gov Vessel. So ibig sabihin ng ROK, kung hindi tayo nagkakamali, is Republic of Korea. So isa to sa mga barko ng South Korea, itong paparating ngayon dito sa atin. ROK Gov Vessel. Ayan. So malapit na siya no. Merong dalawang tugboat, mga pilot no, mga piloto na nandoon nakaalalay. At sa mga oras na to medyo umaambo na. Pero ayan, hintayin natin pa rin no. Hintayin pa rin natin na medyo makalapit dito yung barko para mas makita natin. Nakakatuwa lang no kasi talagang eager ng mga bansa, na yung eagerness ng mga bansa na talagang tulungan tayo no pagdating sa pagpapalakas at pagdagdag ng kaalaman sa pagdating sa naval forces no, yung yung pagdepensa natin sa ating teritoryo. Medyo nawawala na pala tayo. ROK Gov Vessel. Pero hindi pa tayo sigurado no. Ito. Yan. Yan, medyo malapit-lapit na sa atin. Yung nandyan naman is Canadian warship naman yung nakadaong dito. So nakatakdang umalis yun ngayong araw, pero wala pa no, hindi pa natin siya nakikita. Hindi ko makita yung hull number ng barko na to no. So yung number, yun yung pagkakakilanlan. So doon mo madaling ma-search or mahanap kung anong klaseng barko ito. Tingnan nga natin ang 377 no, hindi ako sure. Pero ayan no, malapit na siya.
So makailang beses na rin na dumaong, no, or bumisita dito ang mga barko ng Korea. So for a goodwill visit rin. Hindi ko talaga mabasa yung numero. 577 ba? Ito, mamaya i-review na lang natin. So mukhang isang ano to, no, parang ayun, 577 ba yun? Tama ba yung nakikita ko? 977. Kaya mamaya ilalagay ko na lang sa screen yung pangalan ng barko na to. Ayan. At bibigyan ko rin kayo ng idea kung anong purpose nila rito. For sure, for a goodwill visit din yan. 977 nga, tama, 977. Yan, 977. So mas madali na nating malalaman kung anong klaseng barko to. Ayun, 977. So dito sa spot na to, dito sa may Harbor View, kapag may mga paparating na cruise ship or mga ganitong barko, so dito yung magandang spot, no, na pwede mong makita yung pagdating, yung pagdaong nila ng pagpasok dito sa ating dito sa mismong Manila Bay. And kung gusto mo naman ng mas malapitan, dito sa Manila Ocean Park, yan, mas malapit dyan. Yan mo pwedeng makita ng mas talagang mas malapitan itong mga ganitong klase ng barko. Yan, so sabi ko sa inyo, no, kapag medyo palapit na yan dito sa port at natabunan na nitong gusali, hindi na natin basta-basta makikita itong mga barko rito, yung barko, kasi nga natatabunan na siya nitong gusali na to. So zero visibility na siya. Ayan, nakikita na lang natin sa ngayon ay yung kanyang buntot. Alright, so wala na. Siguro sa mga susunod na araw, try natin na makapasok naman dito sa may Ocean Park para naman makita natin din ang mas malapitan. So sa ngayon, ayan, dito tayo sa may bahagi ng Harbor View ang tawag rito eh. Ito yung sa may ano to, malapit dito sa may Rizal Park, dito sa may Quirino Grandstand, sa dulo, malapit na sa may basta katabi ng Manila Ocean Park. So ito yung makikita nyo rito bago kayo makapasok o makapunta sa Manila Ocean Park. So ito magandang tambayan tuwing hapon. Huwag lang tanghali kasi napakainit talaga dito. Ayan. So sa baybayin, as usual, talagang mga naliligaw na basura. Yan, marami talaga yan dito. Wala tayong magagawa at talagang sadyang maraming basura at mga Pilipino walang disiplina patuloy na nagtatapon kung saan saan, lalo na dito sa Metro Manila. Matatanaw din pala natin dito yung mga reklamasyon. Ayan o, yan, mga reklamasyon. Ito yung Captain Felix Oka na barko. So isa yan sa mga, ito yung puti na yan, yung Amusop. Ayan yung isa sa mga barkong nagdala ng resupply mission nung nakaraan sa West Philippine Sea. So yun lang po ng mga kababayan. Salamat sa pagsama at update ko kayo tungkol nga dito. Siguro sa last video nyo na to mapapanood, pero sa unahan ng video naman na to napaliwanag ko na sa inyo kung anong barko to at ano yung purpose nila ng pagbisita dito sa ating bansa. Yun lamang po at maraming salamat mga kababayan. Thank you and God bless.